Testing muna natin kung mayroong supply yung primary. Ito yun, primary. Galing tulo sa baba. Yun, mayroon naman. May 300 volts or 285 volts. So, syempre dito wala pa yan. So, ibig sabihin okay naman yung primary natin. Okay, yung model niya ay R200CT. So, yung brand niya ay Relon. So, ito guys, isang welding machine na 200 ampere. Ang issue niya, no power. Yan, no power. Kahit standby, wala. Yan, plug in yan. Pero wala siyang power. At nasukat nga natin kanina, mayroon namang primary. Ulitin natin. Yan, So, yan na yung papasok dito sa standby natin. So, standby supply. So, ang problema, malamang wala yung secondary ng standby na yan. Sige, double check natin. Sukatan na rin natin. So, ito na yan. Ito na yung capacitor na yan. Itong capacitor na ito. Dapat mayroon tayong mga sukat dyan na 12 to mga 16 volts o 17, mga ganun. Yan, wala. Pero may primary naman yan. May primary yan. Papasok dyan sa transformer na yan, or yung chopper na yan. Ito makita sa camera. Ayan, Ito ba? Sana nakita sa camera. So, wala siyang secondary. Ayan. Kaya, siyempre, wala siyang display or walang power. Ang una kong naisip dito guys ay i-modify na lang natin yung pinaka-standby niya. Yan, nakabitan natin ng 4 wires module. So, pag ganito, kung gagayahin nyo to at gusto nyong gayahin or mag-DIY kayo, so siguraduhin nyo lang na walang shorted doon sa secondary ng standby. Kasi kapag may shorted yan, so malamang yun ang dahilan kung bakit bumigay primary section ng standby. Okay, so ito, na-check ko naman na siya na walang shorted yung secondary. Meanwhile, yan. At ito, kinabitan na natin ng 4 wires module. So, yan na siya. Hindi na natin gagamitin yung trimmer. So, kinat ko yun. Tapos, maglagay tayo ng dito natin nilagay sa bago mag photocoupler or optocoupler. So, kinunik natin yan doon sa photocoupler din dito sa pinaka board niya. So, kumbaga, binaypass natin yung photocoupler nito. Ang pinagana natin yung sarili niyang photocoupler. So, i-testing natin, i-actual natin. Kung sakaling mag-normal to, so automatic na yan. Dapat magbuo na yan dire-diretso. Balik muna natin to. No. Abangan natin magpa-display at latagan na natin ng tester. Ito naman. Kita ba yung tester? Kita ba? So, naka-plug-in pa yan. Power on.
Power. Yun. Ayun, nagkaroon na. Output, wala. Ayun, meron na yun. Screw. 59 volts. 59 volts ang kanyang out. Ayun, 60 oh. So ano pala to guys, nakita ko yung capacitor niya yung para sa output ng standby. 50 volts. So malamang nasa 20 mahigit yung kanyang out. Try nga natin. Puputin nila natin dito. Ayan. Ayan, 25 volts nga oh. Fire up. So, ibig sabihin, kumpirmado ito talaga ang driver board niya ang issue. So, nandito kasi yung PWM niya at yung regulator. Ayan, nakaport tayo ato. Siguro may nabibili naman nito. So, di na lang tayo nag-canvas. For our small module, subok naman na natin to. So, ito na lang. Mas madali. So, hanapan na lang natin ng position yung forward module natin na may lapag. Yan, dinagdag pala natin tong power switch. Yan, yung switch kasi wala na tong switch guys. Meron tayong available kaya yun, kinabit ko na lang. Parang discount na lang yan. Dito ko lang sinet up yung forward module natin. Actualan mo nating welding para sure. Yung positive. Yan, okay na. Okay, so pwede na. Takpan na lang natin.